ito. Nako po, grabe hong bangayan na nangyayari ngayon. Dinaig pa ho yung pautot ni Torre. Ito, mas matinding bangayan to. Ako, natutuwa ako dito kasi basta papaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakatuwa ho ito. Kasi ngayong araw na ito, maraming nangyari. Pero ito sa akin ang feeling kong highlight nito yung sinabi ni Escudero na ang impeachment finis na. Kalas! Sabi nga ng mga Arabo, kalas! Finis na nga. Pangalawa, aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. Yun! Di ba? Gago! Kayong mga tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman. Ako talaga, iba ka talaga. Hindi, alam mo, ito kasi si Tamba, pag ito hindi nasusunod yung gusto niya, para itong spoil brat. Pag hindi natutupad yung gusto niya, aawayin niya. Hindi natupad yung tinabla na nga ng Senado yung PI, tinabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President itong si Chis Escudero. Kaya sabi di umano ni Escudero, abay, merong demolition job na nagaganap. Naku po, pagkatapos nung finis na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayong-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, decision mo yung mga chairmanship. Even if sabihin na natin, dinonominate yan, binigay niya kay Marcoleta yung chairmanship. Ayun, grabe na, Blue Ribbon Committee. Ano ba yung Blue Ribbon Committee? Ito po yung nag-iimbestiga sa mga ulul at mga gunggong at mga tarantadong government official. Partikular na yung mga gahama, mga buhaya. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dyan, di ba? So, alam na natin. Pinuntirya ni Marcos yung korupsyon sa flood control project. Sino ba tatamaan dyan? Sino ba ang mga kontratista? Alam naman po natin na ang kontratista dyan ay yung mga mambabatas Marami ho dyan, kontratista dyan, mga kamag-anak ng mambabatas. I-google nyo. Ito, para kayo na lang umakalam, i-chat GPT nyo, tanungin ninyo, who are the alleged kontratista? Kahit Tagalog pwede, o House of Representative, lalabas na ho yan. At ang mismong nilagay ni Escudero at pinayagan niya ay si Marcoleta. Bakit? Ano po ba problema kay Marcoleta? Bakit ba mainit ang julo ng mga congressman? Tandaan ninyo, si Marcoleta, inapi ito noon. Inapi ito noon, di ba? Sinipa siya dun sa mga komite na kung saan ginamit nila yung komite na yon para gipitin ng mga Duterte. Para hindi makasali at may pagtanggol ni Marcoleta ang katotohanan, tinanggal siya doon. Niyari siya doon sa mga komite na yon without informing him. Naku. This time, hawak niya ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Yun, panalo. This time, siya na ang pinuno na mag-iimbestiga sa Senado. Yun. Ano-ano po ba mga inaasahan nating imbestigahan niya? Number 1, yung di umano allegedly na Swiss account ba yun? O yung account daw ni George Garcia sa ibang bansa. Sino ho ba nagparatang din yan? Si Marcoleta. So therefore, si Marcoleta may alam ng katotohanan. Kasi siya nagparatang so siya may ebidensya. Siya ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. So, maiimbestigahan niya na yan.
Di ba? Ang ganda. Kaya alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, maraming umaasa sa'yo. Taong bayan ang umaasa sa'yo. This is eto, pananaw ko ito ha. This is a make or break pagdating sa'yo. Honestly, ako, I'm hoping and as far as I know, never kang natinag. Never kang bumaluktot. Even a lot of pressure. Remember, maraming galit dito because of the ABS-CBN. Di ba? Pero, nanindigan si Marcoleta. Kaya, tuwan-tuwa tayo dito sa mamang to. Napaka-grabe ho ang paninindigan nito. This time, mas matindi. Sabi nga much is given, much is required. Ano ibig sabihin nun? More responsibility, more power, more mas ano ka dyan, mas aasahan ka ng taong bayan. Kaya isa sa inaasahan dyan, yung dayaan sa COMELEC. Una yan. Pangalawa, yung sinasabi mo, ito, favorite ko ito. Kasi, malupit ito. Favorite ko ito, yung pagdating sa bill ng kuryente. Pag nanakaw ng mga power supplier natin sa buong bansa. Yan ang isa sa mga pinangako ni Marcoleta. Pangalawa yan. Pangatlo, yung katiwalian na nangyari pagdating ho doon sa pagpapadala ni Pangulong Duterte. Senator Marcoleta, you know from your heart na binitbit ka ng mga Duterte, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, kaya inaasahan ka ng mga Duterte supporter. Do your promises o isakatuparan mo ang iyong ipinangako sa mga Duterte supporter. Kasi honestly, Senator Marcoleta, ako at yung iba nating mga kababayan, bitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Parang ano lang yun. Ako, pakiramdam ko, kasi mismo nga si Kaufman, sinasabi ni Kaufman, di ba, na bakit hanggang ngayon di pa napapublish yung Senate hearing na yun. Parang sa akin ito'y pananaw ko lang naman. Parang ginamit lang niya talaga yung mga Duterte nun para ibuduli na naman yung ibang mga Duterte supporter. Sa bagay, nagpabudol naman sila uli. Okay lang yun. Hindi, okay lang naman yun kung medyo dalas-dalasan yung pambubudol sa mga Marcos. Bahala kayo. Buhay nyo yan Hindi ko pwedeng pakialaman yan. Kung lagi na lang kayo nagpapabudol sa Marcos, problema nyo na yan. Di ba? Wala na akong dyan. Wala na akong, labas na ako dyan. Ginawa ko na ang lahat. Pati yung iba pang mga social media influencer, vlogger ng Duterte, ginawa na namin ng lahat para wag kayo magpapaniwala dyan kay Amy Marcos. Nagpabudol pa rin kayo. Wala na tayong magagawa dyan. Re-respetuhin ko na lang yung desisyon ninyo. Pero, Senator Marcoleta, kami po nabitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Kaya sana, imbestigahan nyo pa ho ito. Lalong-lalo na yung naganap na circus dyan sa Rizal Memorial ni Torre. Umaasa kami iimbestigahan mo yan kasi, sandali, sino nagbayad ng Rizal Memorial? Gobyerno ba? O particular na tao? At kung sino mang particular na tao, tama ba yun? Kasi remember, bilang public official, bawal kang tumanggap ng kahit na ano. Whether in deeds, financial, bawal kang tumanggap. So, ibig bang sabihin nito, tumanggap si Torre na libre yung Rizal Memorial Stadium? Sino yun? Is this a state-sponsored event? Meron ba itong kaukulang tamang mga papel, dokumento? Ang makakasagot lang niyan, si Torre. Ang makakasagot lang niyan, DILG. Mantakin mo na doon yung sekretary. Luko-luko rin yung sekretary ng DILG. Mantakin mo, pinirmahan niya
yung travel permit ni Baste kasi bilang DILG secretary, alam niyang aalis wala sa Sunday si Baste. Way ahead of time alam na niya. And yet, pumunta pa rin siya doon. Magandang tanungin niya ni Marcoleta, Mr. Secretary, how come you sign a document and yet you were there? Are you fooling yourself or are you fooling us? Hindi, Senator Marcoleta, magandang itanong mo ito, ha? Siyempre, yung ibang English mo. Malupit ang English mo, abogado ka eh. Pero magandang tanungin yun, mantakin mo. Are you there as a circus? Are you there as a clown? You know from your heart that Baste is not there because pinirmahan niyo yung travel permit niya. How come you went there at magpalakpak-palakpak pa kayo doon? Are you fooling the Filipino people? Sino ang tumanggap ng gift? Kasi sabihin na natin, hindi pera yung tinanggap nila para marentahan yung Rizal. Don't tell me, sabi nung Rizal, hindi, libre na. Bakit? Bakit nagpalibre? Kailangan malaman niya ng taong bayan. Ang daming dapat alamin ni Senator Marcoleta kay Torre. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Ako, bilib ako kay Senator Marcoleta. Taas ang kamay ko dyan. Hanga ako dyan. Pero pag hindi niya nagawa itong mga sinasabi natin, maniwala kayo, it will be make or break sa inyo. Honestly kung sino man nakikinig sa inyo dyan na nasa paligid ni Senator Marcoleta, lalo ka na Katibina. Winanata si Katibina. Hindi, ito lang, this will be make or break kay Senator Marcoleta. If nagawa niya to, naku po, maniwala kayo. Maniwala kayo. Ang tindi ng future ni Marcoleta. Kasi, di ba sinasabi nga nila, si Marcoleta ang parang Miriam Defensor. Di ba? Kasi sa tapang, sa talino, sa galing. Akin more than eh. Kasi kahit pa paano, si Miriam, magaling, matalino. Pero, ewan ko for me, yung masasabi ko may paninindigan talagang matindi si Marcoleta. Para sa akin para sa akin to, okay magagalit yung mga tagahanga ni Miriam Defensor.